Yun ang mga kapatid, once a traitor, kaya niyang ilaglag yung ibang tao para siya ang umangat sa pamamagitan ng deceitful activities, paninirang puri, paggamit sa kanyang mga kaalaman tungkol sa iyo na ibinigay mo dahil sa personal na tiwala at pakikipag-ugnayan. Once you do that, you are no longer worthy na mabuhay. Opinion ko lang naman to. Ay isang taong traidor ay isang taong walang karapatan. Walang karapatang pagtiwalaan. Walang karapatan. Well, of course, may karapatan sa batas o sa konstitusyon. Pero iba yun. Sa akin lang to, spiritually siguro, walang karapatang mahalin. Walang karapatang bigyan ng kahit na anong tiwala. Kasi sa buhay na ito, lahat tiwala eh. Pupunta ka sa doktor. Bakit sa doktor na yon? Nagtitiwala ka na dahil doktor siya, gagamutin ka niya. Ba't ka pupunta sa isang abogado? Ganon din, desperado ka. Nagtitiwala ka na i-resolve niya yung problema mo. Pupunta ka sa mekaniko. Nagtitiwala ka na yung hindi mo kayang ayusin, na ayusin niya. Na hindi ka niya lolokohin. Na hindi niya hahayaang may sira yung sasakyan mo. Madisgrasya ka pag nag-drive ka. Diba? Kapag ikaw ay nagkaroon ng girlfriend o boyfriend, pinagkakatiwalaan mo siyang pumasok sa buhay mo, sa bahay mo, sa kwarto mo. Diba? Kaya nga siya, alam niya siya krimen. Kapag ang isang nagnakaw ay kunwari personal helper o katulong, lagi may nakalagay aggravated theft o parang pinakamataas na kaparusahan sa pagnanakaw. Pinakamataas na penalty para sa uri ng ganong pagnanakaw. Bakit ganon ang pinagpalagay ng batas? Kasi binigyan ka ng tiwala tapos nagnakaw ka. Hindi ka naman makakapagnakaw doon ganong kadali kung hindi ka nakakapasok doon. Nakakapasok ka ron dahil binigyan ka ng tiwala. So, ang punto kong gustong isabihin sa inyong lahat mga kapatid, pinakawalang kwentang tao ang traidor.